Diyos marhay na aga. Samahan niyo nga pala kami ng pinsan ko. Bali niyaya ko nga pala kasi yung pinsan kong lumabas. At eto na nga kami mga mare. Dito nga muna pala kami pumunta ng pinsan ko. Bali magsisimba nga pala muna kami neto bago kami gumala sa mall. Kasi nga naman mga mare, minsan lang naman. Bago nga pala kami pumasok sa simbahan, magsisindi nga muna pala kami ng kandila ng pinsan ko. At eto na nga pala yung pila, medyo may pila nga pala pero hindi naman ganun kahaba. Ito nga pala kasi yung area na pwede ka magsindi ng kandila, pwede ka na ding magdasal ng taimtim. Dito nga pala ito mga mare sa Qatar. At ayan naman pala mga mare yung simbahan. Ayan po yung building dito ng simbahan. Catholic Church po iyan mga mare. Opo, dito po ito sa Qatar. Pero hindi na po kasi masyado mahigpit dito sa Qatar. Open country na din po kasi. Ang Qatar na po pala para na nga din po palang Dubai. Para na din naman siya talagang Pilipinas, lalo pag pumunta ka dito sa simbahan kasi nga madami din naman talaga dito mga Pilipino na nagsisimba. Kahit nga po pala pari dito Pilipino din, pero may ibang lahi din naman po pala. Pag alas 9 nga po pala ng umaga yung mass, kadalasan English na po ang mass. Pero kung gusto niyo nga po pala ng Tagalog na mass, pumunta kayo ng mas maaga, mga 7 o'clock. Kasi Tagalog mass po yun. Alam niyo po ba kung bakit Tagalog? Kasi sobrang dami nga po kasi talaga ng mga Pilipino dito. At eto na nga mga mare, pumasok na nga pala kami dito sa loob ng simbahan. Opo, dito na po ito sa loob ng simbahan. Sobrang tahimik po pala dito sa loob ng simbahan, kaya nakakaya talaga kung mautot ka or kaya naman mabahing ka. Kasi nga naman sobrang maririnig talaga. Medyo may tao na nga pala nito mga mare, nakaupo na din kami nito ng pinsan ko. Naiikot ko nga lang ng konti yung camera ko kasi nga medyo nahihiya na ako kasi padami na din naman yung tao. Ayun nga pala yung harapan ng simbahan, di ba mga mare, napakaganda. At eto na nga kami mga mare, pauwi na kami, gawa ng tapos na nga yung mass. Bali nagbubuk na nga pala ng masasakyan itong pinsan ko. Pero hindi nga kami nakapag-book ng sasakyan, gawa nga nang magyahan muna kami papunta dun sa kalsada at biglang may humarang sa amin na Pilipino. Kung gusto nga daw naming sumabay. Kung magkano nga lang daw yung iaabot namin, yun na lang daw yung tatanggapin niya. Kaya pumayag naman na kami ng pinsan ko kasi nga mura. Bali nagsimba nga lang din kasi sila at kumuha sila ng pasahero para hindi naman sayang yung pagbiyahe nila. At eto na nga mga mare, ipapunta na nga kami neto ng mall ng pinsan ko. Gawa nga nang maghanap kami ng pwede naming makakainan. Gawa nga ng gutom na kami. Ito nga palang mall na pupuntahan namin ay isa ito sa pinakang magandang mall dito sa... Kasi nga naman mga mare, nasa loob na kayo ng mall pero mukha kayong nasa labas lang. Kasi nga naman talaga mga mare, yung Kesame dito parang nga talagang langit. Ipapakita ko sa inyo mamaya mga mare pag nakapasok na kami ng mall. Bali nung first time ko nga talaga mga mare nung nakapunta ako dito sobrang na-amaze ako kasi nga naman talaga napakaganda. Yan nga pala mga maring building na yan pagkagabi sobrang ganda din yan kasi nga umiilaw yan. Tapos kung ano-ano pa yung makikita nyo mukha dyan. Bali eto na nga pala kami sa mall mga mare. Malapit na din naman kaming bumaba neto. At ayun na nga mga mare, nakapasok na kami dito sa mall. Ito nga pala yung loob ng mall na sinasabi ko. Diba napakaganda? Hindi nyo nga pala talaga kasi mamamalaya na nasa loob kayo ng mall kasi nga naman yung pagtingala nyo may makikita kayo na parang langit. Ayan nga pa na mga mare na tubig na yan pwede kayo dyan magbangka kasi may mga nirerenta ang bangka dyan. May bayad nga pala yun mga mare, syempre hindi na uso ngayon ang libre. 10 real nga pala mga mare ang bayad dun sa bangka. Bali kung pupunta nga pala kayo dito sumbukan nyo na talagang sumakay doon para naman ma-experience nyo. Nakadalawang beses na nga pala akong sumakay doon. At
ayan nga pala ako mga mare, nagpakuha din naman ako ng video sa pinsan ko. Syempre, hindi naman pwedeng yung lagi na lang yung pinsan ko yung makikita niyo sa video. Aba, hindi naman talaga ako nagpaawat kasi nga naman minsan lang talaga may umawak ng cellphone. Bali, naghahanap-hanap na nga din pala kami dito nang makakainan namin ng pinsan ko. Gawa nga ng gutom na kami. Pumunta nga pala kami doon sa food court pero wala talaga, puro sarado. Gawa nga ng mag-aalas 12. Kasi nga naman Friday ngayon, pag ganong oras kasi dito nagsasara yung mga store. Gawa nga ng oras ng pagdarasal yun. Kaya naman ang ginawa namin ng pinsan ko nag-picture muna kami. Siyempre naman mawawala ba naman yun? Siyempre hindi. At finally mga mare, nagbukas na nga itong kainan na to. Sabi nga ng pinsan ko masarap daw dito, gawa nga ng unlimited pero talaga namang mahal talaga. Pero sulit talaga mga mare, kung matakaw kayo pwedeng-pwede kayo dito. Gawa nga naman hanggat kaya ng tiyan nyo, pwede kayong kumuha ng pagkain. Eto na nga't naghahanap lang kami ng mauupuan ko. Bali nga pala mga mare, hindi ko na nakuhanan yung pagkain. Gawa nga naman, sobrang nabisi na kami. Sa sobrang nga kasing gutom namin hindi ko na talaga naalala na kuhanan yung mga pagkain. At eto lang talaga yung nakuhanan namin, pero yung pagkain talaga mga mare sobrang sulit. Kasi hindi ka talaga manghihinayang dun sa halaga na binayad nyo kasi nga naman sobrang sasarap ng pagkain. Bali, ito nga pala mga mare, bago na yung kasama ko si Ate Daisy naman, ito talaga yung matagal ko na din kaibigan dito. Nagkita nga din pala kami, sabi ko nga kasi pumunta siya dito gawa nang wala na akong kasama. Gawa nga na mare, umuwi na yung pinsan ko dahil nga may pasok pa yun sa trabaho. Kaya naman buti na lang pinuntahan ako neto ni ate, kaya nag-Jollibee naman kami kasi hindi pa nga daw siya kumakain. Aba syempre kahit naman sobrang busog pa ako, kumain naman na talaga ako ulit. Nag-order nga lang pala ako ng spaghetti kasi nga naman sobrang busog pa din naman ako.